Inangat ni Stella ang daliri. Sinenyasan niya ang matanda sa paglapit. Hanggang sa nagsimula ng maglakad si Stella. Animoy asong maamo si Teryo. Sumunod ito sa dalaga hanggang sa makarating sa loob ng gubat. Kinakailangan pa kitang dalhin dito para patayin. Animal ka, naaalala mo ba ang nangyari kahapon? Kilala mo ba kung sino yung pinatay nyo? Mga aswang kami, pero hindi kami namiminsala sa inyo. Talagang kayo pa ang nag-uudyok sa akin na gumawa ng masama. Nakatulala lang si Teryo. Hindi ito makasigaw at makagalaw. Maigpit siyang sinakal ni Stella hanggang sa binuka ni Stella ang kanyang bibig. Kinagat si Teryo sa liig. Kitang-kita ang pangisay ng matanda. Hindi nagtagal ay namatay na ito at saka pa lamang binitawan ni Stella. Masarap naman pala ang dugo ng tao. Mas masarap pa sa kambing at baboy. Uubusin ko kayong lahat. Wika ni Stella. Sa mga sandaling ito, ang punterya ng dalaga ay ang konsehal. Nakatira ang konsehal malapit sa lungsod. Iniisip ng dalaga kung paano niya susugurin ang maraming tao. Malapit din kasi ang mga kapitbahay. Kaya napagpasyahan niyang ipagpaliban muna ang pagpatay sa konsehal. Muli niyang tinignan ng labi ni Teryo. Ang aga namang magpastol ng lalaking to. Hoy! Hindi pinapakain ng damo yung kambing ng ganitong oras dahil may hamog pa. Takot sa tubig ang kambing. Mga taga Maynila nga naman. Ang mga kambing kumakain lang kapag mataas na yung sinag ng araw. Ganun ba? O sige, antayin ko na lang yung pag-angat ng araw. Teka, ikaw lang ba yung nakatira dyan sa bahay? Malamang ikaw lang. Ang kulit ko naman magtanong oh. Wala naman akong napansin na ibang tao ah. Tama ka. Mag-isa lang ako dito. Patay na yung pamilya ko eh. Pasensya na ha. Hindi ko alam eh. Pero babae ka tapos hindi ka natatakot. Gubat kasi yung tahanan mo. Wala naman sigurong masasamang tao sa lugar na to, no? Merong masasamang tao at marami sila. Mga walang puso yung mga lalaki na yon. Ano daw yung sinabi niya? Tama ba ako nang narinig?
Pero teka, wag ka nang umiyak. Pwede bang makapasok sa bakuran mo? Gusto ko lang ng kausap eh. Gusto kong maging kaibigan mo. Maibsan lang yung lungkot mo dyan. Baka humantong pa yan sa sobrang kalungkutan tapos kung ano pa yung gawin mo sa buhay mo eh. Hindi alam ni Stella kung bakit ang gaan ng loob niya sa taong ito. Yung galit at puot ay napalitan ng kaunting pagkatuwa. Makulit si Jaime at malakas ang sense of humor. Bigla siyang napangiti nang makita ang nakakatuwang reaksyon ni Jaime. Pinapasok niya si Jaime doon sa loob. Parang wala sa sarili si Stella. Nilabag niya ang utos ng kanyang tatay. Walang sino mang makakapasok sa kanilang bahay na tao. Pero dahil na din sa kakaibang presensya ni Jaime, naramdaman niyang mabuting tao ang binata. Pinaupo niya sa sala si Jaime. Inalok niya ito ng tubig. Ngunit tumanggi ang binata. Nakangiti lang ito sa kanya. Ngunit biglang naging seryoso ang muka. Naging mapagmasid ang mga mata nito na kaagad namang napansin ni Stella. Bakit? May problema ba, Jaime? Tanong ng dalaga. At biglang tumayo si Jaime at sumilip sa kusina. Dito na nakaramdam ang dalaga na may napapansin ng binata sa kanyang tahanan. Di diretso'y na kita. Pinadala ako sa lugar na to para tumugis ng aswang. Alam kong aswang ka at ramdam na ramdam ko yon mula pa nung una tayong magkita. Pero ang inaakala kong masama ay hindi naman pala. Dahil kung masama ka, kahapon pa lang pinatay mo na ako eh. Nag-iimbestiga lang ako sa lugar. Nalaman kong pinatay ang tatay at kapatid mo. Nagtanong ako kung naminsala ba pero wala naman daw. Nagkataon lang na nakasalubong ng isang tao ang tatay mo. Hinamon at doon nagkaroon ng komosyon. Pasensya na, medyo misteryoso ang pagpunta ko sa lugar. Pero parang masasayang lang dahil wala naman akong gagawin eh. Wika ni Jaime at kita ang pagkagulat sa mga mata ni Stella. Kung ganun papatayin mo sana kami. Wala naman kaming ginagawang masama ah. Tahimik kaming namumuhay. Kung sa bagay, kapag aswang, sa palagay niyo masama na kaagad. Anong gagawin mo ngayon? Papatayin mo ko? Nako, hindi. Wala akong gagawing masama sa'yo, lalo't pat ramdam ko naman na mabuti ka. Hindi may pagkakaila ang ganitong kalagayan ng aswang. Alam mo, kagabi nung magkasalubong tayo, sinundan kita eh. Oo, tama. Nakita ko kung paano mo pinatay si Teryo. Hinayaan ko lang at hindi na ako nakialam. Hinayaan ko lang na makapaghiganti ka. Huwag ka nang malungkot. May nakakaintindi sa'yo. At itong dahilan kung bakit ako naparito. Upang timbangin kung makasalanan ba ang isang aswang o hindi. Dahil hindi ako magdadalawang isip na patayin ang isang aswang kapag masama. Ngayon, walang makakaalam na ibang tao na aswang ka at ikaw ang pumatay kay Teryo. Pero limitahan mo ang gagawin mo. Hanggang sa paghihiganti lang at wag mong idama yung iba. Pagtapos nun, pwede ka nang bumalik sa normal. Huy, wag ka nang umiyak. Nawawala yung ganda sa mukha mo eh. Namamaga yung mga mata mo. Wika ni Jaime. Nakaramdam ng gaan ng loob si Stella. Lumapit siya kay Jaime at hindi maiwasang yakapin ng binata. Teka, sandali, hindi ako makahinga. Sandali lang, ako pa yata yung papatayin mo eh. Ay, pasensya ka na Jaime ah. Hindi ko mapigilan yung sarili ko eh. Pero maraming salamat na iintindihan mo ko. Sa katunayan, walang taong nakakaintindi sa amin eh. Ngayon ko lang naramdaman yung pagiging normal dahil sa'yo eh. Maaari bang tulungan mo ko? Gusto ko sanang ubusin sila eh. Naku, hindi pwede yun. Anong ibig mong sabihin ipapapatay mo sa akin?
Malaking problema yun. Hahayaan lang kita, Stella. At kung gusto mo ng kausap, nasa bahay lang ako ng lola ko. Alam mo naman siguro kung saan yun, di ba? Kung hindi naman, ako na lang yung bibisita dito sa bahay mo. Teka. Huwag kang tumitig ng ganyan. Para mo kong tinutunaw eh. Ay, naku, ano ba to? Bakit ba iba yung nararamdaman ko sa kanya? Naku naman oh. Ang ganda kasi. Hindi ko inaasahan na ganito yung bubungad sa akin oh. Malambot pa naman ako sa babae. Hindi nakatagal si Jaime sa pagtitig sa dalaga. Pakiramdam ng binata ay tinamaan na siya sa aswang. Nagpaalam na ito upang umalis at nagbilin kay Stella na mag-iingat. Susubaybayan niya ang dalaga sa mga gagawin nito at sa oras na may ibang gawin si Stella, bukod sa paghihigante, manghihimasok na si Jaime. Maraming salamat Jaime ha. Huwag kang mag-alala. Pagtapos nito siguradong magiging payapa na yung isip ko kahit masakit pa yung nangyari sa amin. Wika ni Stella. Ilang araw ang nakalipas. Hindi muna gumawa ng hakbang si Stella. Sinusubaybayan ng dalaga ang mga galaw ng konsehal, pati na rin ang tatlong magkakapatid. Gabi-gabi niyang binibisita ang bawat tahanan. Yung tirahan ng magkapatid, hindi kalayuan sa lugar. May ilang ektarya lang ang layo nito mula sa bahay ni Teryo. Abala ang magkakapatid sa ginagawa sa palayan. Hanggang sa umugong na ang balitang nawawala si Teryo. Ayon sa mga nakakita, mula nang mawala ito, nag-iinuman pa daw at bigla na lang nagtungo sa gubat. Umabot na sa lugar ni Stella ang mga residente sa paghanap kay Teryo. Natanong pa nga ang dalaga kung nakita ba nito ang matanda. Mariing tumanggi si Stella. Kasama sa mga naghahanap si Jaime. Nagkatitigan silang dalawa at bigla namang napayuko ang dalaga. Lumipas ang ilang linggo. Deklaradong patay na si Teryo dahil hindi na nila nakita pa ang matanda. Isang umaga, napabisita si Jaime sa bahay ni Stella. May kasama ito at pinakilala ni Jaime na kapatid daw niya na ang pangalan ay Antonio. May kalakihan ng katawan ni Antonio. Nagulat si Stella sa mga sandaling ito dahil sobrang talim kong makatitig ni Antonio. Kuya, si Stella. Siya yung pinapatugi sa atin eh. Stella, kapatid ko nga pala, si Antonio. Studio din yung trabaho niya pero kagaya ko, may tangan din siya. Pero wag ka dahil mas delikado siya kung ikukumpara sa akin. Tama ba yung narinig ko sa'yo, Bunso? Tama ba na mabuting aswang si Stella? Baka naman nagkakamali ka. Huwag kang mag-alala, kuya. Hindi ako sumasang-ayon kapag hindi ako sigurado. Wala namang masama sa kanya eh. Mabait pa nga yan. Nga pala Stella, laganap ang pagtugis ng mga aswang. Binabalaan kitang mag-ingat ka sa mga gagawin mo. Tara na kuya. Malapit nang maghapon eh. Si Lola siguradong hahanapin tayo nun. Saka ikaw kakarating mo palang galing Maynila eh. Sige Binibini. Malamang alam mo na yung tungkol sa amin. May limitasyon ang gagawin mo. Kapag nagkamali ka, papatayin ka namin. Hanggang sa katarungan lang ang hanapin mo. Tandaan mo, sa oras na may ginawa kang iba, bukod sa papatayin kita, susunugin ko pa yung bahay mo. Wika ni Antonio. Hindi nakasagot si Stella. Nakatulala lang ito at kita sa muka ang takot. Magpasa ganun pa man,
Tinupad niya ang planong paghihiganti. Nang gabing iyon, nagsimula na siya sa hakbang. Nalaman niyang may pupuntahan ng konsehal, isang pulong, at gagabihin nito sa pag-uwi. Nasisigurado niya ng mga oras na ito na mag-isa lang ang konsehal. Sa mga sandaling ito, inaabangan na ni Stella na mapadaan sa kalsada ang biktima. Nakatambay siya sa madilim na bahagi. Kitang-kita niya ang tahanan kung saan nagpupulong ang konsehal. Hanggang sa napansin niyang may lumabas na 2 tao. Nanlaki ang mga mata ni Stella. Ito ang konsehal at isa sa 3 magkakapatid. Nang gagalaiti sa galit ang dalaga, hinihingal habang pinagmamasdan na naglalakad sa kalsada ang dalawa. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Ilan na lang, 2 na lang ang kailangan kong patayin. Mga animal kayo, mas masahol pa kayo sa aswang. Wika ni Stella. Hanggang sa bigla itong sumulpot patungo sa gubat. Dumiretso siya sa bahay ng magkapatid. Hindi niya nahahayaang sumikat pa ang araw. Kailangan niyang matapos ang lahat. Dahil iniwan niya ang bangkay sa kalsada. Kalmadong naglakad si Stella patungo sa bakuran. Patay ang ilaw. Liwanag lang ng buwan ng tanglaw at sobrang payapa ng lugar. Hanggang sa biglang bumukas ang bintana. May sumilip na tao at umilaw ang buong bahay. Nang matamaan ng liwanag si Stella, nakita siya ng tao at sumigaw ito ng malakas. Isa ito sa magkapatid. Teka! Aswang! Merong aswang! Ikaw ang huli. Mabuti naman at nagpakita ka kagad. Teka, bitawan mo ko. Sino ka ba? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Nagtatanong ka pa kung anong kasalanan mo. Nakita mo naman siguro ang anyo ko. At siguradong pamilyar sa'yo ang itsura ko nung may pinatay kang aswang. Ngayon sabihin mo sa akin, sino ko? Isa kang hangal. Tapos na po, Tay. Kapatid ko, tapos na. Nabigyan ko na ng hustisya yung kamatayan nyo. Pasensya sa mga taong napatay ko. Wala namang dapat mangyari eh. Pero kayo yung nagtulak sa akin. Wika ni Stella. Stella, ako lang to. Saka yung kapatid ko. Huwag kang matakot. Wala kaming balak na masama. Sandaling kumalma ang dalaga. Pinahiran ang mga luha sa mata. Binuksan niya ang pintuan.
at nakita si Jaime at Antonio. Magandang gabi, Jaime. At sa'yo din, Antonio. Halika, pasok kayo. Wika ni Stella, ngunit umiling si Jaime. Ngumiti naman si Antonio habang tumatango. Sinabihan siya ni Jaime na nasubaybayan nilang magkapatid ang lahat. Napatay na daw niya ang gustong paghigantihan. Dumagdag pa si Antonio. Sinabi nitong nararapat lang yon sa kanila. Hindi naman daw sila makikialam sa gulo dahil ang tama ang papanigan nila. Tao ka din naman, Estela eh. Tao tayong lahat. May karapatan at gustong mamuhay ng payapa. May pagkakaiba nga lang sa paniniwala at katangian. Kung nagkasala ang isang tao at sa tingin niya walang hustisya lalo't sa katayuan yung lahi ng aswang, talagang masasabing hindi pantay eh. Kung sa batas man, iisipin na lang na rebelde kayo o hindi kaya haka-hakang aswang. Tama ba yun? Di ba hindi? Hindi ka magkakaroon doon ng hustisya. Bagaman labag ang pagpatay ng tao pero nararapat lang yun sa mga taong masama. Sa mga taong walang awa. Yung hindi kumikilatis bago gumawa ng hakbang. Oy, huwag kang tumitig ng ganyan. Iyang ka na naman eh. Nakakailang eh. Halika na nga dito. Kung magsalita ka parang hawak mo yung batas eh. Sabihin mo na lang na may gusto ka sa kanya. Tapos. O Estela, hindi ako humahad lang sa kapatid ko ha. At saka, kaya naman kitang pagalingin eh kung gusto mong maging tao. Napangiti na lang si Stella. Habang si Jaime naman ay kita ang pamumula sa muka. Mga kabayan, masayang katapusan sana kung nagkatuluyan si Jaime at Stella. Sinubukan namang ligawan ni Jaime ang dalaga. Kaso pinili ni Stella ang mamuhay mag-isa. Ayaw niyang magpagamot kay Antonio. Dahil ayon sa kanya, ito ang lahi niya at paninindigan kagaya ng hustisyang binigay sa pamilya. Ngunit hindi natapos doon ang kanilang pagkakaibigan. Patuloy silang nagkaroon ng ugnayan ni Jaime. At kapag titignan silang dalawa, mukha silang magkasintahan. May tuturing na isang biyaya ang kanilang pagkakaibigan. Wala mang relasyon, ngunit mahalaga ang turing nila sa isa't isa. At lahat ng ito ay nagsimula nang dahil sa luha ng aswang.